Dalaygon ng Diyos, ganun adlaw makapadayon kita sa pagsimba kaniya, pinagi sa pagpatalinghog sa iyong mga pulong. Humana nato gidayeg ang Diyos, pinagi sa mga alawiton, o din mga taknaa, ang pagpatalinghog sa iyong mga pulong, mauna sa atong pagabuhaton, kay kini, usamang kini kabahin sa atong pagsimba sa atong buhi ng Diyos. Ug baya usab, ang pagpaminaw sa iyong mga pulong, advantage kay kini sa ato, kay atong ma-feed ang atong mga spiritual na kinabuhi ang atong kalag, o ang pulong sa Ginoo usab nga atong madawat, mahimo sab kining lamparahan sa atong tilan ug kahayag sa atong alagianan. Nini mga takna ang atong paghisgutan nga mensahe sa Dios. Ato kining mabasa sa Ebanghelyo sumala ni Apostol Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 ngadto sa 41. Gospel according to Mark chapter 4, reading from verse 35 up to verse 41. Akong pagbasahon ang New King James Version. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be, that even the wind and the sea obey Him?" Ang Ginoo magapanalangin kanato sa iyang mga mensahe nga atong pagakutloon nining ang scripture passage. Magampo na kita. Dalaygon ikaw Dios sa walay katapusan nining mga taknaa among gipaubos ang among kaugalingon, among gisubmit ang among kaugalingon diha sa imo aron nga makapakigsulti ka sa among mga kinabuhi, pun ang among hunahuna kasing-kason sa imong mga pulong, kay ang imong mga pulong mo'y pagkaon sa among spirito kalag, ug ang imong mga pulong mo'y among giya, lamparahan kini sa among tiilan ug kahayag sa among pag-aalagianan. Ang imong balang spirito magalamdag sa among mga hunahuna, sa magapatalingog kami sa imong mga mensahe nga igawali sa imong alagad nga pagadihugan usab nimo siya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Now, from this scripture passage, I will be preaching a sermon entitled, "Don't Let Fear Define You." Don't let fear define you. Ayaw tuguti nga ang kahadlok mo mugahong kanimo o maunay mo tudlo kanimo kung kinsa ka og unsay imong pagabuhaton. Niini nga difficult and uncertain times we are experiencing right now with this COVID-19 pandemic, dali ra kay sa ato nga ma-overwhelm kita sa kahadlok o kabalaka o kaguol. Lagi tungod kay basin o matapnan kita nining virus. Ngani, kung atong madungog sa matag karon unya, atong kakadungog ang mga taho ug ang mga balita atong makita sa mga balita da sa TV, madungog nato sa radyo, ug sa mga silingan nato nga mga mahilig pod mo kuy-kuy og mga balita, atong nabati nga daw sa nagsamot ang kahadlok ug kakulba ug ang kabalaka sa mga katawhan. Sama na lang panalit nga batiuni mo samtang naa ka sa mga katawhan, batiuni mo nga kaubhon ka, pugong-pugungan na lang nila ang imong pag-ubo, kay basan kung pag-ubo nimo ang imong mga katapad mo tan-aw din sa imo ug makaingon niya, oops, palayo ta, basta ito na COVID. So tungod sa kahadlok ug kabalaka, gilikayan na nato ang pagtambong og mga kasal, mga halad, mga gatherings, no, gilikayan nato ang mga panagtigom, lagi tungod kay anaay kabalaka ug kahadlok nga atong gibati kay basen lagi pod uroy ug matakdan ta. Tanawa ang imong kamot, nangunot na, no? Minipis tungod kay kada taod-taod imong hugasan og alkohol.
Pili man sa ato din ang dunay daladalang alcohol or sanitizer sa iyang bag o pitaka o bulsa. Nga sa matag karunugon niya, unsa iyang mahikapan, hugas dayon. Maayo man kini nga mga butanga. Apan ang pangutana, gibuhat ba nato kini tungod kay nagamping kita nga dili kita matakdan, o gibuhat ba nato kini tungod kay protocol kini, health protocol, or gibuhat ato kini tungod kay nahadlok ta og nabalaka ta nga basit kung matakdan ta og maoray atong ikamatay. Mga igsoon ko di ang Kristo, to mind you, worry and fear accomplishes nothing except weakness of heart and mind and head. Wa gyoy ikatabang ug ikadalit ang pagkabalaka ug pagkahadlok. Ngani, 90% sa mga butang atong gikahadlukan, gikabalakan ug gikagulan, wala mahitabo. 90%. Og ang 10% mao kadtong mga butang nga di nato kayang kontrolahon. Nga mibati kitag kahadlok niini. Now, while we remain on alert against this COVID-19, worrying won't change our circumstances or lower our chance of infection. Walay ikadalit niini. Pabilintang mainampingon apan kung ang atong kaugalingon na lumsan sa mga kabalaka ug kahadlok, ang maong pagkahadlok ug kabalaka, wala gid kini ikadalit nga kaayuhan sa ato ug dili gid kini makatabang sa pagpakunhod sa mao nga infection from that coronavirus. It won't help us fight off illness or move us to action. Ang kabalakag kahadlok sa unsa man, including this COVID-19, will only increase trouble diha sa atong mga kinabuhi sa sulod sa atong hunahuna kasing-kasing, apil na diha sa atong mga paggawi sa matag karunugon niya. Now, rather than worrying and being anxious, ang atong Ginoong Hesus nag-awag kanato to respond with prayer and faith in Him. Now, going back to our main text, kini nga istorya sa akong gibasa dili pa lamang dugay, usa kini ka istorya nga nagdala og usa ka pagtulunan, a profound lesson challenging our response to fear. No, kung imong tun-an og maayo kini nga istorya. Ngani, usa ka importante nga atong ma-recognize nga ang kahadlok nga atong makita nga gibati sa mga apostoles nini nga istorya was a valid one. It is not a story about irrational or unreasonable anxiety. It was real fear ang ilang gibati. Ngani kung imong manotice, ang mga pulong nag-describe din matupad din there was a great windstorm. Makusog nga hunos sa hangin, nga mipalukot sa mga tubig nga nahimong dagkong balod, ug mipuno sa maong sakyanan, maong bangka nga gisakyan nila ni Ginoong Hesus. So it was a real fear nga gibati sa mga disciples. Now, kini nga mga disciples were lifelong fishermen. Kung ato nang maobserbahan. Mga mangingisda kini, karaan, bantugan na kini silang mga ngisda, nga nasayod sila sa dagan ug irog sa tubig sa dagat. Nasayod silang niadtong panahon na tinuod ang kahadlok ug kakuyaw nga ilang giatubang. Nga posibleng mamatay sila. Didto niadtong dapita, samtang ilang giharong ang maong unos. Ngani pa man in verse 38, matupad sa mga disciples, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Diba? Magtudlo, wa ka ba magpakabana? Nga mga matay na kita niini nga panahon na. Now, kini siya nag-contrast kang Ginoong Hesus tali sa iyang mga tinunan. No, atong makita ang dako kaayong kalainan, ang dako kay nga contrast between Jesus
and his disciples nga anaara sa maong bangka nga nagharong sa maurang unos. Now look at how Jesus acted in verse 38. It says, it was in the stern. He was in the stern, asleep on a cushion. Sige nung Jesus, tuara siya sa ulin, nga natulog. Samtang ang iyang mga tinunan, nagkataranta na, tungod sa maong unos nga ilang naharong. Now, tanawa kong giun sa pag-drawing, giun sa pagpintal, o giun sa pagkulit o pagguhit ni Mark, ang picture nga ato makita nga taliwala sa chaos, adunay serenity. No? Samtang nagaguliyang ang mga tinunan din sa sulod sa bangka, nga gikiay tungod sa dagkong balod, o gisudlan na sa tubig, samtang nga naakini sa kaguliyang, sa taliwala sa aguliyang, adunay serenity, nga mao si Jesus Christ nga natulog lang. Imagine? I wonder how the disciples viewed Jesus at that moment. Ilang nakita ang Ginoo nga relax ra kaayo. Now, atong hinumduman nga kini si Ginoong Hesus mo ibugtong lang tao nga to sulod sa bangka nga relax ra kaayo. Dili sa trained fisherman, kay carpenter siya, samtang iyang mga kaubanan, mga fishermen, pero imong makita nga relax ra kaayo si Ginoong Hesus. Na kung atong sulayon pagtugkad ang hunahuna nini nga mga disciples nga naa nagkaguliyang, nagkalisang sa kahadlok, sa nagtanaw sila kang Ginoong Hesus nga very relaxed kaayo ang attitude, daw sa naghunahuna din sila nga tanawa ra gud ang atong magtudlo, pagka-relax ra kaayo, daw sa way nahitabo, siguro tungod kay wa siya masayod sa kinabuhi kung naata sa dagat nga magharong sa sulusama niini nga kahimtang. No? They viewed Jesus, his relaxed attitude, as a symptom of ignorance. Siguro magulo na sila nga, gini ka bang kaaga ng atong Ginoo, nataranta na ta diri kay basi mga matay na ta, pero kini siya relax kay kaayo. Mao na ilang nakita. Wa nila makita si Ginoong Hesus nga kalma lang tuod siya, ug kana nga kakalma ni Ginoong Hesus mo'y ilhanan sa pagtuo. Samtang ang mga disciples nagaguliyang, gitan-an nila si Ginoong Hesus nga relax, ug ilang gi-interpret kini as a symptom of ignorance, kay lagi carpenter man siya, ug di man siya mangingisda nga wa sa masayod unsay posibleng mahitabo kanila ni adtong panahon na. Inay-unta nga ilang tan-awon si Ginoong Hesus ni ana nga panahon na nga relax kaayo, ingon nga ilhanan sa pagtuo. And so they faced real danger, one they expertly understood, while their teacher seemed oblivious and out of touch. Now, niana nga punto, gipukaw na nila si Ginoong Hesus. No? Ato lang gibuhi ang mga istorya. So, ilang gipukaw si Ginoong Hesus, o kung imong buhion sa imong imagination, samtang nagkiay-kiay na ang bangka, nagkaguliyang na mga apostoles, ang mga disciples, limas dito, panimbang dito. So Ginoong Hesus, relax kaayo, nga ilang gipukaw, nga namatang ang marag, stretching pa siguro sa kamot. Ay, relax kay kaayo. Ugo niya aginan, mga tudlo, wala pa ka magpagabana, mga matay na ta. Sa wala pa sila girebuke ni Ginoong Hesus, girebuke una ni Ginoong Hesus ang storms, iyaunay gibadlong o gipapahunong. Ug unya tuod man ato makita nga milurang ang maong unos human gibadlong ni Ginoong Hesus. And now Jesus turned to his disciples and also begin to rebuke them. Giingnan sila ni Ginoong Hesus, "Why are you so fearful?" Na kini nga pangutana ni Ginoong Hesus, pangutana nga angay tubagon nato sa matag usa ka nato. Why are you so fearful? Now, gusto na ako nga ihatag ang pipila ka minuto sa matag usa ka nato to take a moment and ask ourselves as we consider this COVID-19 pandemic, this present situation. Why are you so fearful? Nganong
mahadlok man ka. Unsa may imong gikahadlokan. Unsa may imong gikagulan o gikabalakan. Nahadlok kung ang tinon atong pangutanon, unsa may ilang gikahadlokan? Ang tubig, ang unos, o ang kamatayon? Utohon ako. Kung atong pangutanon ng mga disciples, unsa may inyong gikahadlokan? Ang unos ba o ang mamatay? Mga igsoon ko ni Kristo, actually, ang ilang ikahadlukan, dili ang unos, ang ilang ikahadlukan, nga mamatay sila. Ikaw, pangutan-unta ka, unsa may imo ikahadlukan? Ang COVID-19 o ang mamatay ka? Okay, so take a moment as you consider this situation. Sa pangutanan ni Ginoong Jesus, why are you so fearful? Mga igsoon ko ni Kristo, fear can be a symptom of a lack of faith. Ilhanan ka na, nganong nahadlo ka, nganong nabalaka ka, nganong naguul ka, ilhanan ka na nga nakulangan ka sa pagtuo. Fear is a formula for failure. Fear is a formula for failure. And fear can define us skeptical. So mao kini ang mga butang nga mahimo sa kahadlok. Ang kahadlok, mga igsoon, kung ato na ganing tugutan kini nga mo tamang sa atong hunahuna o kasing-kasing, it makes us skeptical. When we are afraid, we begin to doubt. That's skeptical, pessimist, cynic. Ang kahadlok, muhimo kanato nga maduha-duhaon. Magduha-duha na ta sa atong kaugalingon, magduha-duha na ta sa Dios. Pag naana ka sa kahadlok, murag magduha-duha ka kung kaya ba nimo o dili. Or magduha-duha na pa ka sa Dios, mag-doubt na ka sa Dios, mag-doubt ka pa sa ubang mga tao. Pag naana ka sa kahadlok, no? Mahimo na kang skeptical. Sumala sa pagtuon, kini mga skeptic or pessimist or cynic ng mga tao, ang root niini basically, it's fear. A problem of fear. So ang pagkahadlok will make us skeptical. Fear also makes us selfish. Sa dihang maanaan na ikaw sa kahadlok, sa dihang gidakop na ka sa kahadlok, the only thing you can think is of yourself. The only you can think of is yourself. Sa panahon niya, naana ka sa kahadlok, di na ka makahuna-huna sa uban. Di na ka makahuna-huna, nga naapabaday kay kauban, di na ka makahuna-huna, nga naapabaday Diyos, ang imo na lang kaugalingon na imong gitan, librehon na imong kaugalingon. No, pag mapanik na ka, malisang na ka, mahadlok na ka, makalimot ka nga na kay kauban. Ang imo na lang kaugalingon, may imong gihunahuna. Fear makes us selfish. When we are afraid, we accuse others. And we excuse ourselves. And we blame other people, and then we run from responsibility. The moment fear begins to creep in our hearts and minds, we begin to accuse others, and we begin and then excuse ourselves. Also, fear makes us stubborn. Pag ang tao na sa kahadlok, mupatig kini sa iyang kaugalingon. Look at your Bible again in verse 35. Jesus said, let us cross over to the other side. Definitely, that was the instruction of the Lord Jesus Christ, the statement of the Lord Jesus Christ, nga mutabok sila. Mo nagingon niya, mutabok ta nga to sa unahan. Pero unsa ni tabo? When unfavorable situation crossed their path, the disciples showed their stubbornness. Nakalimot sila nga doon ay gisulti sa Ginoong Jesus nga manabukta, for sure makatabukid sila. Unsa may mahitabo diha sa taliwala sa ilang pagtabok, di gid sila mapugnan. Kay niingon na daan ang Ginoo nga manabuk kita sa pikas. Pero sa pikas tampi. Pero unsa giingon sa mga disciples, sa diyang mi-cross sa ila ang circumstances, unfavorable situation, the disciples said, Teacher, do you not care? We are perishing.
Nalimot sila lagi sa unsay gisulti ni Ginoong Hesus nga manabuk kita nga kini nag-imply sa usa ka change of location for another opportunity for growth or to grow and to minister. No, mao magini ang panaw sa atong kinabuhi. Dadun kita ni Ginoong Hesus sa another level of experience, another opportunity for us to grow and mature and experience the power of God. So unsa nahitabo sa mga disciples, nahimo silang stubborn. Nalimot sila sa isulti ni Ginoong Hesus, and so they begin to resist the challenge for change because they were afraid. Instead of responding by faith, we begin to react with fear. Ang tao pag naana sa kahadlok, mo-resist na siya sa mga kausaban nga may tabo, sa mga challenges. No, kanang sitwasyon magud nga ato masudlan nga mo challenge sa ato, gialaw na sa Lord. Aron nga mabansay kita. Pero sa dayang atong tugutan nga ang kahadlok, mudakop na sa atong mga hunahuna o kasing-kasing, atong makita nga musoki na dayon kita sa mga challenge. O inay nga, mo-respond kita sa pagtuo, ga-react na kita, uban ang kahadlok. Fear keeps people from growing. It keeps even businesses from growing. It keeps churches from growing. It keeps our personal life from growing because fear causes us to be stubborn. Another thing nga atong ma-learn kabahin sa kahadlok, ang kahadlok usab will make us short-sighted. Kung ikaw usa sa mga tinun-an nga tuwa sa maong bangka nga gituya-tuya sa maong nga unos, unsa kay imong makita dayon diha? Ang mga balud ba o si Ginoong Hesus nga natulog ra? Kung usa ka sa mga tinun-an nga atuwa sa bangka nga gituya-tuya sa makusog nga unos, unsa may una nimong makita? O unsa man lay imong makita? Ang mga balud bakha o ang sakinan niya gikaikiay na, nga gisabwa na sa mga tubig, o kaha ang imong makita si Ginoong Hesus nga natulog ra dito sa ulin. Now, fear causes us to focus on the present situation and not on the future. Nakahinumdum mo kang Apostol Pedro, sa dihang nakita niya si Ginoong Hesus na naglakaw sa tubig, mingon siya, magtutudlo, paana apog ko diha sa imo tubig? Ug mingon ang magtutudlo, dali, umari ka. Ug tuod man mitikang paggawas sa baruto si Pedro ug milakaw sa tubig padulong ang Ginoong Hesus. Pero unsang pagkaunsa ang kalit lamang mikusog ang huros sa hangin, milukot sa mga tubig na himong dagkong balod, ug ang mata ni Pedro wala na magtanaw ang Ginoong Hesus, tuwa na nga to sa balod, ug misugod siya sa pagkahadlok. Ato na lang nahibalo ng istorya nga ni unlod siya. Na ang iyang nakita ang sirkumstansya nga nasa iyang atubangan, nalimtan niya pagtanaw ang Ginoo nga nasa unahan. Nagisgot sa ang tao pag naana sa kahadlok, ang iyang focus naana lang sa unsay sitwasyon karon nga makita. Di sa iyang atubangan. Malimtan na niya kung unsay nasa future, unsay nasa unahan. Now, perhaps some of us have been living in fear for so long that we really don't know what it means to live by faith. Sa journey sa Kristoanong kinabuhi, diha sa pagtuo, aduna gyoy mga challenges mga igsoon. Og ang mga sirkumstansya gikatugutan aron nga ma-stretch ang atong pagtuo og madil nato ang problema sa pagkahadlok nga usahay kundi man kasagaran mudakop sa atong mga pagbati. So don't let fear define you or control you.
Why? Because fear has an incredible ability to paralyze our potential, to keep us from launching out and having faith in our lives. Dili ka kumpiyansahan ang kahadlok. Kay aduna kini say katakos nga mo himo ka natong inutil aron dili kita makatikang, makalihok, makabuhat sa unsay gisugo sa Ginoo sa ato, ginamit ang potential nga gihatag kanato. Hinuon dapat kini mo challenge sa ato mga igsoon to lift our perspective so we are not defined by fear. No? Rather than being victimized or paralyzed by our fears, we're going to learn how to conquer our fears. So nini mga takna atong tan-awon, unsaon na to pag-conquer, unsaon na to pag-pull down, pag-dismantle, kanang kahadlok nga nakatapot na sa ato. No? And so, going back to the story, no, kini nga story nagpakita sa ato kang Ginoong Hesukristo mismo nga nagpadayag sa iyang kaugalingon sa iyang pagka-Dios. Nga diin nato mabutang ang atong kumpletong pagsalig kaniya aron nga atong makonquer ang fear. Now, here are the three truths to embrace out from the scriptures in conquering our fears. One, to conquer fears, we must embrace the revealed truth of God's abiding, indwelling presence. Ang buti pasabot mga igsoon niya, kining kahadlok, ato ning mapukan, ato ning mabuntog, kung atong gakson ang kamatuuran nga gikapadayag na. Ang kamatuuran may tungod sa presensya sa Dios nga nakigkauban kanato. Embrace the revealed truth of God's presence, His abiding, indwelling presence. Look at your Bible sa atong main text in verse 35. Jesus said, "Let us go to the other side." Let us. Wala mingon sa Ginoong Hesus, halapang lakaw ka mo ngadto sa pikas tampi. Unsay iyang giingon? Mangadto kita. Meaning, muuban ako kaniyo, mag-uban kita. Adunay presensya sa Dios. Now, si Jesus Christ nag-promise niini sa mga disciples and of course to all who believe. In Gospel according to Matthew chapter 28 verse 20, mata pa din na iyon ni Jesus Christ, "Surely I am with you always to the very end of the age." Now, this is the promise of the Lord Jesus. Iyang saad nga makig-uban siya kanato hangtod sa tumoy sa kalibutan. But to qualify this promise, to qualify this statement of the Lord Jesus Christ, ang natong masabtan nga, this promise is only for those who are fulfilling God's redemptive plan and living a Christ-like life. Na to qualify, no? Para dili sa kinsalay mo claim ini nga promise, no? Dapat natong sabto niya kini nga saad ni Ginoong Hesus, iya kining gihatag alang kanila nga magbuhat sa pagtuman sa redemptive plan ni Ginoong Hesus, which is to preach the gospel to the whole world. O kini nga promise usab gihatag niya ngadto kanila nga nagkinabuhi sa Kristoanong kinabuhi. Dapat nato nang masabtan. No? Kung naglaroy-laroy ra ka nga way kalambigitan sa pagpangwali sa mayong balita, kung way kalambigitan sa pag-demonstrate sa Kristoano niya kinabuhi, kung nag-imo-imo ra ka, naglao-lao ra ka, na way promise, kini nga promise dili mo effect sa imo. Naagyapon ang Ginoo kung magbuhat ka og mga binuang, naagyapon ang sulti sa Ginoo nga naa siya pero ang iyang kapungot may naa. I mean, this promise is only for those who are fulfilling God's redemptive plan and for those who are living a Christ-like life. Jesus promised, "Surely I am with you always to the very end of the age." Na unsa may implikasyon. Kung naa ang presensya sa atong kinabuhi, kung kauban day nato ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi, kay naglakaw kita sa Kristoanon nga kinabuhi ug nagbuhat sa pagpangwali sa mayong balita,
Na ang implikasyon ini, ang iyang presensya na, o kung ang na ang iyang presensya, maghatag kinig kalinaw sa atong hunahunag kasing-kasing. Now, simply saying, nga, kung imong gituuhan nga ang presensya sa Dios, ang indwelling, abiding presence of God, uban nimo, ngan ba'y kahadlukan mo? Aduna ba'y rason nga mahadlok ka? Nga kauban man nimo ang Ginoo? O kay kauban nimo ang Ginoo, maghatag kinig kalinaw sa imong hunahuna o kasing-kasing. Amen. Pag imong giila o gituuhan nga ang presence sa Lord kauban nimo sa imong matag adlaw nga paglakaw sa imong kinabuhi, naan maghatag kini kanimo kalinaw, kasiguruan sa hunahuna o kasing-kasing nga tungod niana ang kahadlok walay luna nga modakop sa imong pagbati. Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. The peace of God. Now, when there is God's presence, there is peace. And if we embrace the truth, the revealed truth of God's indwelling, abiding presence with us, then peace will rest in our heart and minds and will guard us against the spirit of fear. Sinana lang kasimple mga igsoon. Tuuhan nato, nga uban nato ang Diyos. Bisa di taangay mahadlok, di taangay mabalaka. Samtang nagpadayon kita sa pagbuhat sa kabubuton sa Diyos, o samtang nagkinabuhi kita sa Kristo, ano niya pagkinabuhi? Second truth. To conquer fears, we must also embrace the revealed truth of God's working power for us. God's working power for us. Look at your Bible again sa atong main text. Sa verse 39. Sa dihang gipukaw nila sa Ginoong Hesus, kaya natranta na sila, naana sila sa kahadlok. Bangon, Ginoo, mga mate na kita. Mibangon si Ginoong Hesus, gikan sa pagkatulog. Girebuke niya ang storm before niya girebuke ang kasing-kasing nga napuno sa kahadlok. Giinan niya ang tubig, ang storm. Hunong, pagpuyo. Mag-ato makita ang story nga, milurang og kalit ang tubig. Ang unos nawala og kalit. When Jesus said, "Peace, be still." It was a demonstration of God's power. Na kung atong i-embrace kini ang kamatuoran niya, kini ang gahom sa Dios, nagalihok, alang ka nato, dili kita angay mahadlok. God holds the whole ocean in His hand, and He created the land on which we stand and walk. And this same power is available to us today. Amen, bataniana mga igsoon. Kini nga gahom sa Dios nga gidemonstrate ni Ginoong Hesus sa time nga nagatubang og kakuyaw ang mga disipulo, kauban niya, nahadlok og nalisan. Ang gahom sa Dios gidisplay niya, gipahunong niya, gipalurang niya ang bagyo. Again, I would say this same power is available to us today. By this power, we can conquer fear that tries to cripple us. Sa maglakaw ta diya sa kadalanan, sa magbuhat na sa mga buluhaton nga atong gisugdan o gipadayon, as we share the gospel, bring and share the gospel of Christ to others, dili ta angay madlok. As we do the ministry, mga pastors, mga ministers, o ka mga miyembro, mga laymen, mga care group leaders, sa magabuhat kita pagpadayon sa buluhaton, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, dili kita angay mahadlok tungod kay ang gahom sa Dios nagpalibot ka nato og nagalihok para panalipdan kita. Amen. Ephesians chapter 1 verses 19 to 20. And His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength. So kini nga gahom Dios nagalihok in us and through us. And it also working for us, mga igsoon ko dayang Kristo. Naan kung adunay assurance nga ang gahom sa Dios
nagalihok kini aron pagpaniguro nga mapanalipdan kita, ngan pabay kadto kanta. Kung atong ibutang sa atong inadlaw-adlaw nga paglakaw, nabi to isa kahigayon nga taod-taod na ni mga usa ka buwan na ang milabay siguro. Gipatawag ko kay mag-ampo ko sa pamilya nga nagka-positibo sa COVID. medyo challenging. Sa primero, murag gari ako, ha? Online lang, online. Delikado online lang. Pero, gipakalma sa nako ang akong hunahuna, kadyot, ug nihunong ko og namalandong, ug akong gisugod pagbalik sa akong hunahuna, ang saad sa Dios, nga ang iyang gawom nagalihok, para sa ato. So, mautong miuo ko. But of course, with complete gadget, no? Kompleto sa, hindi kay kompleto gid, pero face mask, face shield, alcohol, no? Pero sa akong pag-adto dito, ang assurance sa Ginoo, akong gibati. Tungkol akong gi-embrace ang kamatuoran, nga ang presensya sa Dios uban kanako kay ministeryo kini, ug akong gi-embrace ang kamatuoran ng gahom sa Dios nagabalot sa ako niini, ug naghimo ko sa pag-prayer. Pero personal physical distancing gihapon, ug ang tanan nag-observe sa protocols, ug nag-offer ko sa prayer. Sa primero adto ni bati kog kahadlok. Pero sa diyang akong ginuktukan sa makadyot kini, giparelax na ako akong kaugalingon, ug akong gibalik sa akong hunahuna ang mga pulong sa Dios nga naghatag og promise nga ang iyang gahom nagalihok sa ato, natanggal ang kahadlok. Hilabi na sa diyang akong gi-remind akong kaugalingon sa Psalm 91. Nga usa ka libo mga hagsa sa atong kiliran, na pulo ka libo mga pukan sa atong kiliran nga dili makatandog kanato. Tungod kay ang gahom sa Dios nag-shield sa ato. So nawala ang fear. So how to conquer fear? Embrace the revealed truth of God's power working for you and for me. Here's the last one. To conquer fear, embrace the revealed truth of God's living promises. Kini another nga truth, mga ison, revealed truth, kabahin sa mga buhi nga saad sa Dios. Na kini nga mga saad sa Dios, gitipigan kini sa gahom sa Dios, pinagi sa pagtuo. Look at your Bible in 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance, and that includes all the promises of God, inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith. Now, ang pag-embrace sa mga promises sa Lord, usa sa makahatag sa atong assurance, nga dili ta angay mahadlok. O kini nga promises sa Lord, gina-trigger kini siya, pinagi sa pagtuo. In other words, having faith in God's promises will dispel crippling fears. Kung naalan tayo pagtuo sa mga saad sa Diyos, mao kini ang mo dispel, mo dissipate, mo patunaw, mo pahilis sa kahadlok nga musugod pagdakop sa atong hunahon og kasing-kasing. Now, that is why our Lord Jesus Christ was asking His disciples, how is it that you have no faith? In verse 14. How is it that you have no faith? No. Why are you so fearful? How is it that you have no faith? So, ato maganda din ang fear versus faith. Nganong mahadlok man mo? Kagamay ra ba dahil sa inyong pagtuo?
Nung anong pagtuo may gikuan ni Ginoong Hesus, tungod ikini nga pagtuo may mo trigger sa mga promises sa Lord nga naghatag sa atong assurance nga tungod nila di taangay mahadlok. Amen. So aron nga malikayan nato nga makripol kita, maparalyze kita sa kahadlok, labi na sa itong panahon karon, i-rehearse kanunay sa imong hunahon og kasing-kasing ang mga gikapadayag nga kamatuoran about the indwelling, abiding presence of God, about the working power of God for us, working in us and through us, and also embrace the truth of the revealed truth of God's living promises. Kini nga mga saad sa Dios, mao kini ang muhatag sa atong assurance. Nga tungod diyan wala gi angay kahadlukan. Now, sama sa mga apostles, sama sa mga disciples si Jesus Christ, we follow Jesus during sa atong matag-adlaw nga kinabuhi. And as we follow Him, as we walk with Jesus, as we walk by faith with Him, when a storm appears out of nowhere and threatens to swamp us, we need not to fear and worry ultimately because we know the one who has defeated sin and death now giving us the assurance of His abiding presence, working power, and living promises. Niini nga panahon sa krisis mga igsoon ko diyan Kristo, the world needs steady people who are not defined by fear, but rather strengthened by faith through God's grace. Mao kini ang gikinahanglan sa atong panahon karon. Kung ang mga Kristohanon nga mituo sa Dios, sama sa mga tao nga wa mutugyan sa ilang kinabuhi sa pagsalig sa Dios, nga ana sa kahadlok, unsa may mahitabo na lang. Why kalainan? So dapat ang mga nagtuo sa Dios, ang naglakaw sa kabubuton sa Dios, ang mga Kristoano niya dunay Kristo sa ilang kinabuhi, maglakaw nga lahi kay sa mga tao nga wala pa makatugyan sa ilang kinabuhi diya sa Dios. Maglakaw sa pagtuo o dili sa kahadlok. As we watch the world react to this crisis of pandemic, itself a plain reminder of our mortality. Mga matay na magita. Nga unta, sa nagtanaw kita, dili unta usab nato i-neglect ang atong opportunity to share the hope we have in Christ Jesus. In 1 Peter chapter 3, verse 15. As we watch the world react to the crisis of pandemic, mga igsoon ko na ang Kristo, di nato hunungon, di nato i-ignore or neglect ang pag-share sa paglaom nga aniya kanato diha kang Kristo Jesus. Share how Christ rescued you from the universal epidemic of sin and the penalty of death. Share that your hope is not found in remaining healthy this side of heaven. Musugutag sa dili. We all face death eventually. Gawas ni adtong gitakda nga daan niya maabtan sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga buhi. Kitang tanan mo sangko magid sa kamatayan. Mahimong dili COVID ang makapatay sa ato. O unsa na lang pwede ka na mahitabo. Anytime we all face death eventually. But thanks to Jesus, mga igsoon ko diyan Kristo, because we can come to that day with confidence. Kung ganing moabot kita ni ana nga panahon na masaligon man po kita. Sama sa giyon ni Apostle Paul, for to me to live is Christ, to die is gain. Pero nato hulaton nga mamatay ta. I mean, di nato dalion ka na. Pasagda nato nga moabot ka na. Anytime may tabo ka na siya. Pero dili ta angay mahadlok mga igsoon. Sa akong gipangutana ganina ba kung sama sa mga apostoles ba? Atong gipangutana ang mga apostoles, unsa magiilang ikahadlokan? Ang unos o ang mamatay? Dayag kayo nga ang ilang ikahadlokan dili ang unos. Ang ilang ikahadlokan ang mamatay. Anong mahadlokan sila sa unos?
Mga fishermen man sila. Kahibaw sila sa dagan sa tubig. Kabalo sila malangoy. Pero ang tinuod, ang ilang ikadlukan, dili ang unos, ang ilang ikadlukan, nga mamatay sila. Nag-relate kini siya sa, why kasiguruan? Mangutan ako sa imo karon, mahuman naman ko. Unsa may mga ikadlukan? Ang COVID-19 o ang mamatay katungod sa COVID-19? Kung ang imong ikadlukan ang COVID-19, nganong mahadlok man ka? Pero ang tinuod, dili ang COVID-19 may mga ikadlukan. Ang tinuod may mga ikadlukan, nga basin mamatay ka. O kay nahadlok man ka mamatay, ka na nagpasabot, wala ka pa'y kasiguruan di ay human sa kamatayon. So, dapat niining mga taknaa pa lang, masayod ka asa kapadulong. Kung ganing mo abot ang kamatayon, pinaagi man sa COVID o disgrasya o unsa man niya pamaagi, dapat nasayod ka asa kapadulong. Balik ko na nako ang giyon ni Apostle, for to me to live is Christ and to die is gain. Kana nagpakita sa pagsalig, dili lamang sa karon, kundi pagsalig sa ugma diha kang Kristo. Now we truly have nothing ultimate to fear. If you are a believer of Christ, nothing ultimate to fear. Why angay kahadlukan? Not from the coronavirus or from anything or natural disasters or anything else. Wala kita angay kahadlukan. Amen. Ako lang ibalik nga, because of the indwelling, abiding presence of God, because of the working power of God, and because of His living promises. Akong i-end kini nga sermon, kini nga statement. Fear makes us forget God and His care for us. Faith focuses on His presence, power, and promises. We can fight fear with faith when we shift our focus towards God. Tungod kay ang tanan mubalik ng gihapon diha sa Dios. So, niiniunta nga mga mensahe nga ako mga pagampo. Nga kini nga mga mensahe muhatag sa ato og dugang pang pag-boast sa atong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Nga muhatag ka nato og dugang pang encouragement. Nga bisan kung anaan kita sa talandugon niya panahon, dili kita muhunong sa atong buluhaton. Sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa pagkinabuhi sa kastoanon niya kinabuhi, sa pagtabang sa mga nanginahanglan, sa pagbuhat og mga maayong butang, nga mo aghat unya sa mga tao sa pagbalik tanaw o pagduol o pagpanugyan sa kinabuhi nga sa Diyos. Don't fear define you. Kung aduna may circumstance nga atong masudlan, respond by faith, not react with fear. May the Lord bless us.